Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bago release ng Poco. Ito ang M6 Pro. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Sa loob, itong SIM ejector. Nandito rin sa loob itong user guide at safety information sheets. Ang okay dito, meron itong kasamang phone case na feel mong maganda ang quality. Ito ang itsura ng case pag nakasuot sa unit. Yung camera modules protected dyan ng case dahil nakaangat yan sa pinaka-lens. Sa pinakaloob ng box, itong sync cable o charging cable, ito ay USB Type-C. At ang huli, itong power brick, ito'y supported ng 67 watts. So nag-charging speed test ako dito sa standard na 20%, na full ito ng 44 minutes. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na black. Available din ito sa blue at purple. Ganito ang appearance ng texture sa indoor. Dahil glossy finish yung design, magiging parang salamin ito guys na prone ito sa smudges at gas-gas. Pero wala namang problema dahil merong free case. Ito naman ang itsura sa outdoor. Yung back panel design, kung medyo eyesore ka na sa Android na parang iPhone, ito ibang-iba sa mga nauuso ngayon. Ako mas bet ko yung ganito, iwas umay. Next, boot on na natin. Isang napansin ko meron niya nakalagay na screen guard or screen protector dito sa screen. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.67 inch na Full HD Plus na AMOLED display na meron niyan screen protection na Gorilla Glass 5. Lalong nakapogi points para sa akin yung punch hole display na yung pinaka-punch hole maliit yung size. Unlike kasi sa iba ay medyo kalakihan. Pros ulit, yung pinaka-bezel niya or yung screen ratio ay ramdam mo talagang manipis. Sa screen, makakapili ka kung 60 or 120Hz sa refresh rate. Sa Widevine, para sa mga nagde-Netflix, meron itong security level na L1 Full HD. Ang network nito guys ay 4G LTE, so test natin kung working sa dito at Gomo SIM. Good news dahil compatible. Test na rin natin sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, supported din ng NFC. Ito'y Android 13, MIUI 14 sa user interface. So selfie camera naman ay 16 megapixel. Yung flash nito guys sa front camera ay white background, hindi yan LED tulad niyan. Ito ang sample ng picture. Meron tong dalawang variant, yung 8256 sa SRP na 11,999 pesos, pero ngayon mabibili mo ito ng 10,590 pesos. At 12512 sa SRP na 13,099 pesos, pero ngayon for sale ito ng 12,590 pesos sa Poco Official Store. Meron din itong memory extension, pero dahil 12GB RAM na ito guys, itong na-unbox natin, para sa akin di na yan kailangan na extension. Balik tayo sa specs. Itong M6 Pro ng Poco, ito ay triple rear camera na ang main shooter nito ay 64 megapixels sa 1080p at 8 megapixels para sa ultra-wide, 2MP naman para sa macro. Ito naman ang LED flash. Next, check naman natin yung mga features or category ng camera. Ito naman yung sample ng picture. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light.
So video settings ang meron dito ay 720p sa 30fps at 1080p na meron 30 at 60fps, wala nang iba. Nag-check ako ng video stabilization, meron naman, di nga lang ramdam na ramdam talaga. Pero sa steady ay clear ang quality. Ang video zoom nito ay hanggang 6 times. 10 times naman para sa photo. Dagdag details ko lang sa frame flat edge. Sa right side, nandito itong volume rocker. Sa baba yung power button / on-off switch. Wala dito yung fingerprint scanner dahil nasa mismong screen. Sa left side ay yung para sa SIM tray. Ito ay hybrid SIM slot. Sa ilalim naman itong speaker grill, charging port, primary mic. Sa taas naman itong 3.5 jack, pangalawang speaker, IR blaster at itong secondary mic. So itong Poco M6 Pro, ito ay dual speakers. Ito ang tunog ng speakers. Napansin ko maganda ang speaker quality nito, balance yung mids, bass at treble. Sa GPU naman ay Mali G57. Ang chipset nito ay Helio G99 Ultra na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, brief ko na lang. So nag-start ako sa battery na 70% at nag-check din ako ng phone temperature bago mag-gameplay. So ang settings ko dito, yung iba sinagad ko sa max at yung iba ay default lang. Ang goal natin dito para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na ititest natin. Friendly Shock RC is coming. Safe zone has been redefined. Taking fire! Wicked sick! Choosing a bandage.
So guys, good news palag ito sa mga game apps na tinest natin. Actually guys, ramdam talagang malakas yung chipset. Ang sumasablay lang ay yung wifi ko. So after 1 hour at 3 minutes na paglalaro, nabawasan yung battery ng 15%. Sa init naman, meron itong 38 degrees Celsius. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing. Ako si Kuya Gizmo. Peace!